Alam mo bang hindi maganda ang pagiging people pleaser? Nakakapagod at nakakaubos kung ikaw to makinig ka dahil may 5 step na mga dahilan kung bakit hindi ka dapat maging people pleaser. May mga pagkakataon ba na oo ang sinasabi mo kahit gusto mo talagang tumanggi? Palagi mo bang inuuna ang kagustuhan ng iba kaysa sa sarili mong kapakanan? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nahuhulog sa pagiging people pleaser. Akala natin, kapag napapasaya natin ang lahat, magiging masaya rin tayo. Pero sa katotohanan, habang sinusubukan nating mapasaya ang lahat, unti-unti namang napapagod at nawawala ang tunay nating pagkatao. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 dahilan kung bakit hindi ka dapat manatiling people pleaser. Step 1. Hindi mo kayang pasayahin ang lahat. Kahit gaano ka kabait, may taong hindi pa rin matutuwa sa'yo. Kahit ibigay mo ang lahat ng oras, lakas, at pagmamahal mo, may mga tao pa ring hindi makukontento. Kapag tinanggap mo ang katotohanan ito, mawawala ang bigat ng palaging paghahanap ng approval ng ibang tao. Sabi sa Galatia 1:10, sapagkat kung ako'y nagsisikap pa ring magbigay lugod sa tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Mas mahalagang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos kaysa mabuhay para lamang sa opinyon ng tao. Step 2. Ang palaging pagpapasaya sa iba ay nakakapagod. Kapag palagi mong inuuna ang iba, darating ang araw na mapapabayaan mo ang sarili mo. Mapapagod ka. Mauubos ang emosyon mo. Mawawala ang iyong kapayapaan. Hindi masamang magpahinga. Hindi rin kasalanan ang magsabi ng hindi kung iyon ang makakabuti sa iyong kalusugan at kapayapaan. Alagaan mo rin ang sarili mong ibinigay ng Diyos. Step 3. Nawawala ang iyong tunay na pagkatao. Kapag palagi kang umaayon sa gusto ng iba, unti-unti mong nakakalimutan kung sino ka talaga. Baka ginagawa mo na lang ang gusto nila dahil natatakot kang hindi ka nila tanggapin. Pero nilikha ka ng Diyos na may sariling layunin, talento at pagkakakilanlan. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang mahalin o tanggapin ng ibang tao. Step 4. Ang healthy boundaries ay hindi pagiging makasarili. Maraming tao ang natatakot magtakda ng limitasyon dahil baka isipin ng iba na nagbago na sila. Pero ang boundaries ay tanda ng karunungan. Pinoprotektahan nito ang iyong oras, lakas at emosyon. Maging mabait pero huwag hayaang abusuhin ang kabutihan mo. Si Jesus mismo ay may mga pagkakataong lumalayo muna upang manalangin at magpahinga. Ipinapakita nito na mahalaga rin ang tamang hangganan. Step 5. Ang iyong halaga ay hindi nanggagaling sa approval ng tao. Hindi nasusukat ang iyong halaga sa dami ng taong natutuwa sa iyo. Ang tunay mong halaga ay nagmumula sa Diyos. Mahal ka niya hindi dahil sa ginagawa mo para sa iba, kundi dahil ikaw ay kanyang anak. Kapag ito ang naging pundasyon mo, hindi ka na magiging alipin ng opinyon ng ibang tao. Mas magkakaroon ka ng lakas ng loob na gawin ang tama kahit hindi ito popular. Bilang pagtatapos, tandaan mo ito. Maging mabait, maging mapagmahal, maging handang tumulong. Pero huwag isuko ang iyong kapayapaan, kalusugan, at pagkatao para lamang mapasaya ang lahat. Hindi mo kailangang makuha ang approval ng bawat tao. Sapat na ang mamuhay ka ng tapat sa Diyos at sa layuning inilagay niya sa iyong buhay. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-share mo ito sa isang taong nangangailangan ng paalala na hindi niya kailangang maging people pleaser para maging mahalaga. At tandaan, ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula kapag pinili mong sundin ang Diyos kaysa sa opinyon ng tao.